Itong throttle relearn, ito yung pagtuturo sa ating throttle sa tama niyang setup. Kasi pwedeng masyadong mataas yung ating RPM or masyadong mababa or nagloloko siya, no? So pwede natin siyang turuan para maging mas maayos yung takbo ng ating sasakyan. Pwedeng mawala sa tamang setup yung ating throttle kung nilinisan natin siya. Kaya dito na natin i-apply yung tinatawag natin na throttle relearn. Ang ginagawa lang naman dyan ay on and off lang naman ng ating makina. Although may mga gagawin tayo para maging tama yung setting. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ano daw ba yung throttle relearn? Okay, itong throttle relearn hindi ito applicable sa lahat ng kotse. Applicable lang to dun sa mga may electric type o electronic type ng throttle. Kung ang connection ng inyong silinyador o yung gas pedal sa inyong throttle ay yung wire, okay? Yung ano man tawag doon? Alambre, sabi natin ganon. Alambre na pag inaapakan ninyo, mayroong bumubukas doon, hindi ito applicable doon. Okay, hindi. Pero kung ang sistema ng inyong throttle ay kumbaga sabihin na nating electric type, okay, o electronic type, pwede nyo itong gawin. Okay, kumbaga pwede nyo itong i-apply sa inyong sasakyan if ever man na nakaka-encounter kayo nung hindi stable na RPM or masyadong mataas na RPM o masyadong mababa. So paano ba ito ginagawa? Okay, ano ko sa inyo, bigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Ayun, pwede pala itong mangyari, no? Kung sakali mang halimbawa nagpalit kayo ng battery, nag-repair kayo ng sasakyan, okay, o naglinis kayo ng throttle, pwedeng mawala yan sa tamang setting, no? Or pinakialaman ninyo yung throttle ninyo o sinundot ninyo, yan, pwedeng mawala yan sa tamang setup. So sa sa pagse-setup nito, yung tinatawag natin na throttle learn, pwede nyo itong gawin, no? Kumbaga wala namang masisira eh. Kumbaga tinuturuan lang naman natin yung throttle natin dito. Yung iba yung ibang sasakyan kusa namang inaayos niya yung setup niya once na tinatakbo na natin. Pero yung iba kailangan talagang i-relearn. Okay. So paano ba tong relearn na to, no? So halimbawa naka idle yung sasakyan natin, ano? So patayin muna natin siya. Then i-on natin yung sasakyan natin na naka-off ang aircon. Tas wala tayong gagawin. Kung from cold start yung sistema, pag nag-on yung yung auxiliary fan motor at namatay, tsaka natin papatayin ulit yung makina. Okay. Pero kung sakali mang mainit yung makina, pwede nyo siyang i-standby lang for mga 20 minutes na naka-idle lang siya. Hayaan nyo lang siya na naka-on. Wala kayong gagalawin. Make sure lang na naka-off yung aircon ninyo, naka-off yung radio ninyo, basta yung mga component ninyo naka-off lahat. Okay. Then after 20 minutes, i-off ninyo, tanggalin yung susi. Then after maybe mga 30 seconds, okay na yun, 30 seconds, i-on nyo ulit yung makina. Okay. Then dito naman, kailangan mong apakan yung gas pedal at i-maintain sa 2000 RPM for 1 minute to 2 minutes. Kung kaya ng 3 minutes, mas better. Okay, kumbaga, ang sistema dyan, hihintayin mo lang siyang or i-maintain mo siya sa 2000 RPM. Okay? Hindi dapat siya nagloloko. Kumbaga, maintain. Okay? Medyo nakakangali ng konti, pero yun yung kailangan natin. Okay? Then, pag na-maintain mo na siya ng mga 2 to 3 minutes, okay? Pwede mo nang patayin ulit, tanggalin yung susi, mga 30 seconds. Then, isaksak ulit yung susi. Then i-on ulit yung sasakyan. Then now, ang gawin naman natin, i-on natin yung aircon. Kahit mga 5 minutes lang naman. Yan. Then after that, i-off natin ulit. Okay? Then, yun, subukan na natin kung mag-o-okay. So ganun lang naman yung tinatawag natin na throttle relearn. Okay? So, pero ako advice ko sa inyo, bago nyo gawin yung pagta-throttle relearn, siguraduhin ninyo na magandang kondisyon yung inyong air filter. Kumbaga, kung kaya, bago. Okay? At kalilinis lang ng inyong throttle, okay, yung opening dyan, yung parang paro-paro, at yung inyong map sensor, para siguro tayo na maganda yung pagkakasetup natin. Kasi kung madumi naman itong map sensor natin, madumi yung throttle natin, useless lang to, wala tong kwenta. Okay? So kailangan bago nyo to gawin, malinis na muna yung mga
parts natin na may kinalaman dyan, ano? Kasi pwede nga itong mangyari kung sakali man na actually nangyayari ito yung iba, kalilinis lang. Yan. Or yung iba, ang problema, masyadong nilinis, sinipagan, all of a sudden, nasundot nila yung parang paru-paro, nag-o-open, kaya nawawala doon sa tamang setup. O yung iba naman talaga, kusang nawawala. Nung biglang gumanda yung flow ng hangin, biglang parang lumuwag, so doon na nagka-problema. Okay, so kumbaga ganun lang yung idea mga paps, no? Kung sakali man, ano, na nakaka-experience kayo nito. Kasi ako personally, na-experience ko na rin to before kumbaga, nilinis ko yung throttle ko, then napansin ko, ang taas ng RPM. Nakakatuwa yung mataas ang RPM kasi ang aggressive dun sa sasakyan. Ang hindi lang nakakatuwa sa kanya, ang lakas niya sa gas. Okay, ang ganda ng response, although ang taas ng RPM, medyo, pwede sabihin natin, medyo gamit na parang ano, kumbaga, medyo sabihin natin nasa 1000 RPM na ang normal lang naman sana is around 800 RPM. So nasa 1000 RPM ako palagi. So maganda yung takbo. Pero yun nga, masakit doon is malakas sa gas. So ang ginawa ko, yun, nag-throttle relearn na muna ako. So yun, okay naman na. Actually marami ako nababasang ganyan na actually na-appreciate nila yung may una pa akong video na mas medyo mas thorough yung pagtuturo ko doon kung paano mag-throttle relearn. So pwede nyo rin namang i-search yun, ano, isa rin yun sa mga mataas ang views natin. At pwede nyong i-apply yan. Basta nakaka-experience kayo nung masyadong mataas na RPM or masyadong mababa, pwede nyong gawin yan. On and off lang naman wala naman kayong kailangan gawin, no? O wala naman kayong kailangan galawin dyan. Make sure lang na bago nyo i-apply yan, malinis na yung inyong throttle, malinis yung filter ninyo, at malinis yung map sensor ninyo. Pero kung sakali man, ano, na mabibrate pa rin, pangit pa rin yung takbo ng sasakyan ninyo, check nyo yung ibang component dyan. Like ngayon nga, spark plug, check nyo yung inyong injector, baka naman madumi na yung inyong injector, okay, or hindi na pantay yung pinuproduce ng fuel, o yung ating spark plug, palyado na, or may mark na ng oil, o ba dumi na masyado, so baka yun naman na nagiging problema, no? So yung ganun lang mga paps, no? Kumbaga, yun yung idea ng throttle relearn, on and off lang. Again, hindi to applicable para sa lahat, pero sa mga common car ngayon, pwede nyo nang i-apply yan. Okay mga paps, no? Kumbaga, pwede nyo subukan. Kung hindi gumana, pwede nyo ulitin ulit. Okay? And who knows, baka naman sa pangalawang beses, mag-okay na. Yun nga, wala namang masisira, on and off lang naman tayo dito. So, ganun lang yung idea mga paps, no, ng pagta-throttle relearn. Kumbaga, from cold start, mga 20 minutes lang ninyong i-on yan. Pag namatay yung auxiliary fan motor, pagkapatay noon, patay nyo yung makina, okay na ulit. Okay, so yung mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards to throttle relearn. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.